Magandang hapon po. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Okay. Salamat po. Kailan niyo po nabalitaan tungkol po sa inyong kinakasama? Nung tinawagan ako ng nanay ko na nawawala daw yung asawa ko. Okay. Tapos agad-agad akong umalis sa bahay para mahanap siya. Pagdating ko dun sa bahay ng amo niya, tinanong ko po yung anak niyang Karil, nasaan yung ate mo? Sabi niya sa akin, hindi ko alam daw eh. Sabi ko sa kanya, nasaan yung susi sa bodega? Parang kinukot. Chetomate. Tubang kasi ako eh. Okay. Tapos pag lumabas siya, dala yung susi. Tapos pagbukas. Okay. Actually, wait lang ha. Actually, wait lang ha. Ito napanood ko to kanina lang sa RTIA. It's about the katulong na pinatay. Okay? Libel 6 months to 6 years. Sandali, wait lang ha. Wait lang. Sabi ni Sabaw, libel is 6 months to 6 years. Cyber libel is 6 years. 1 day to 12 years ang senador at may immunity sa case below 6 years ang penalty. Oh. Okay, pero bakit nakatakbo si Rafi Monyo? Convicted ito. Diba? Deviant, hello, good evening. Okay, sabi ni Ariel, pag naging Pangulo si Paeng, nagkamali sa desisyon, kasalanan pa din ni Shari. Pwede. Alright, hindi naman nala maraming ulat ng mukha. Sabi ni Germaline, hindi naman nanalo dahil maraming ulat ng ating kababayan. I hope so. Sabi ni Miss Shinky, kala ko Monday nasa Senate siya, Thursday at Friday sa RTIA. Alam mo naman si Rafi may sariling schedule at walang umaawat sa kanya. Alright, andali lang ha. Ito itapik ko lang to ha. Kasi nainis ako sa mga pulis sa totoo lang. Itong napanood ko sa Rafi Monyo's action is about sa katulong na pinatay. Okay, pinatay yung katulong. Tapos yung asawa, alright? Wait ha. Yung asawa ng katulong nagpunta kay Rafi Monyo para humingi ng tulong. Which is again ha, walang mandato si Rafi Monyo na gawin yan. Hindi trabaho ni Rafi Monyo, hindi siya authorized person. Wala siyang mandato na tawagan ng pulis para tanungin tungkol sa mga kaso-kaso. Okay? Wait lang ha, panoorin natin to ha. Panoorin niyo muna to sandali, please. Alright. Okay, umpisahan natin ha, sorry. Alright. Magandang hapon po, Sir Carlos. Magandang hapon po. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Okay. Salamat po. Kailan niyo po nabalitaan tungkol po sa inyong kinakasama? Nung tinawagan ako ng nanay ko na nawawala daw yung asawa ko. Tapos agad-agad akong umalis sa bahay para mahanap siya. Pagdating ko dun sa bahay ng amo niya, tinanong ko po yung anak niyang Karil, nasaan yung ate mo? Sabi niya sa akin, hindi ko alam daw eh. Sabi ko sa kanya, nasaan yung susi sa bodega? Parang kinukutubang kasi ako eh. Okay. Tapos pag lumabas siya, dala yung susi. Tapos pagbukas namin sa bodega, pagbuksan niya ng ilaw, doon tumambad yung dugo, maraming dugo. Tsaka yung nakita ko talaga yung kanyang paa. Nakilala ko talaga na siya ang nasa loob. Dinangganan pa siya ng ng 5 sakong harina sa ulo. Oh. Yung kanyang kinakasama po na si Edeline Dispuig ay isang kasambahay po. Ito po kasi ay kumbaga siya din po ang nangangalaga din po dun sa negosyo ng kanilang amo na tindahan po ng harina. Okay. Kaya po yung kaninang lalaki, yun yung asawa nung napatay na katulong ha. Niya nasabi na may harina. Ko lang to saglit ha. Kung saan po siya natagpuan, bodega po ng harina, dun din daw po siya sinaksak. Meron na po bang nasabi sa inyo yung pulis kung sino yung kanilang suspect? Sabi nila, may posible daw na sila, yung dalawang meron dalang suspect? Opo. Sarento, magandang hapon po. Sir, good afternoon po. Sir, meron na ho ba tayong suspect o person of interest? Dapat bang, nasa position ba si Rafi para tanongin yung bagay na yan? Come on. Diba? It's a murder case, correct. May pinatay dito, Miss Janet eh. Pero ibig sabihin, dapat ba talagang tatawagan nitong si Rafi, itong pulis,
para tanungin kung meron na bang person of interest or mag-update tungkol sa kaso ng napatay na misis nitong si Kuya. Diba? I mean, wala namang mandato itong si Rafi. Okay? Walang mandato si Rafi na gawin niyang ginagawa niya dahil ito ay pwedeng makagulo, 'di ba? Sa kaso, hindi makakatulong o hindi nakakatulong yung ginagawa ni Rafi na pag-update sa pulis. Dahil una-una, wala naman siyang kinalaman diyan. Bakit kailangan i-update ni Rafi ang mga pulis regarding sa kaso? 'Di ba? 'Di ba? Sabi ni Jaycon, hindi dapat baka makataas ang tunay na suspect. Correctness. Sabi ni Sir Tato, hello Sir Tato, di dapat obligahin na ang mga pulis na sumagot sa programa ng ITIA dahil lalong gumugulo ang mga kaso. Correct. Again, yung mga pulis dapat ito ma-seminar. Wala kayong obligasyon sa ITIA. Wala kayong obligasyon. Wala kayong responsibilidad diyan kay Rafi Monyo. Kahit senador na siya ngayon, wala kayong obligasyon na sagutin ang mga tanong niya. Because it's a murder case. Homicide or murder case, hindi tayo sure. Pero may pinatay dito. Diba? Hindi ka tatawag sa pulis. Tapos on air ito, tatanungin mo, mag-update ka. Diba? Sinong may kaso na ganyan na kailangan naka-public? Diba walang ganyan? Lalo na under investigation, dapat ito tahimik lang para hindi mabulilyaso kung sino man ang person of interest. And whatever, hindi pa rin ito dapat i-on air. Diba? Because it's a homicide or murder case. Diba? Parang Yaxel case, sabi ni Lord Glenn. Sabi ni Miss Kahel, sagot naman na sagot yung mga pulis kaya nga dapat ang mga pulis maseminar ito. Hindi nyo ba alam, ginagawa kayong content ni Rafi Monyo. Ito namang si Kuya kasi, lalapit ka kay Rafi Monyo, hindi naman pulis si Rafi, hindi rin yan abogado. So, hindi ko alam, what makes you think na makakatulong si Rafi sa kaso ng asawa mong pinatay? Hindi naman doktor yan, hindi doktor yan. Hindi yan abogado, hindi yan pulis, wala nga yang alam sa batas. Diba? Kailangan talaga tatawagan mo yung pulis, mag-update ka sa kaso, may gulay. Gravity. Sabi ni Sir Dudes, hello Sir Dudes, open pa ang tindahan. Open pa Sir Dudes, wag ka mag-alala. Pwede ka pa magpalista. Kung may mga utang dyan, pwede magpalista. Open pa ang tindahan. Alright. Sabi ni Sabaw, ginagamit kasi ni Chupay yung position niya sa government. Actually, Sabaw, kahit naman wala pa siya sa Senado, ganyan na talaga yung walang hiyang demonyong yan. Na hindi ko nga alam, bakit takot ang mga pulis? Bakit pag tumawag sa inyo, sasagutin nyo? Dapat yung mga pulis, binibigyan ng seminar yan. Sa totoo lang, nakakabwisit tuloy itong mga pulis na to. Sabi ni Lord Jan, merong programa ng mga pulis sa UNTV. Sila ang may mandato para mag-solve ng ganyang problema. Ayun naman pala meron naman pala sa UNTV. Ang merong mandato to sa mga ganyang bagay, is yung mga pulis, yung mga alagad ng batas. Ito naman kasi si Kuya, hindi ko alam kung anong kinain mo, bakit sa Rafi Monyo katatakbo? Ipapasa ka lang din niya sa mga pulis, Kuya. Hindi siya magsasabi ng problema, but hindi naman pulis yan. Hindi naman yan judge. Lalo hindi niya abogado, wala yung alam sa batas. Diba? Sa palagay ko ito si Kuya, baka ayuda dito Feeling ko yun Feeling ko yun din yan. Diba? Sabi ni Superman Mix TV, matagal nang ginagawa pero walang naninita sa kanya. Ayan na nga. Matagal na hindi pa siya senador. Ganyan niya yung hinayupak na yan. Sa totoo lang. Sabi ni Miss J, ipinaliwanag na ni Attorney Claire yan. Walang karapatan sa ito kung humingi ng report. You see? Attorney Claire, alam naman natin na isang magiting, magaling na abogado. Walang karapatan si Rafi na mag-update tukol sa mga kaso-kaso. Hindi siya kailangan humingi ng report at ang mga pulis na ito, hindi nyo kailangan mag-report kay Rafi. Sa totoo lang, nakakainit ng ulo. Sabi ni Miss Yang, natatakot ang sa Senado. Diba? Sabi ni Sabaw, alam ng mga pulis na bawal sa kanila, kaso tumitiklop sila kay Chupay dahil sa posisyon niya. May gulay. Naturingan pa naman kayong alagad ng batas. Naturingan pa naman kayong may alam sa batas. Tapos nagpapa-under lang kay Chupaeng. May gulay.
Robas lang ang katapat niya ni Chupaeng. Sabi ni Jaycon, bandang huli pulis na may kasalanan dyan. Alam mo naman ang sagot ni ITIA, tataas rank nila. Pwede. Kakabwisit, tuloy ko lang to ha. Nakagigil to eh. Tuloy. Alright. Ito po sa kaso ng pagpatay kay Ma'am Edeline Despuig. Tatanong mo kano ng update? Sa kaso sa pagpatay, you see, the case is really very serious because meron ditong pinatay. May pinatay dito. Hindi ka para humingi ng update. On air pa ito, on air. Ewan ko, nakakabisi talaga si Rafi mo niya. Ewan ko ba, uminit ang ulo ko dito? Masakit ang ulo ko, palalong uminit ang ulo ko dito. Kakabwise. Tuloy Kaloka. Alright. Yes po, sir. Actually, sir, yung pangalan po dito, sir, kinukonsider lang po namin, sir, na person of interest pa lang po. Bakit po sila kinukonsider na person of At interest? bakit mo man itatanong pa kung bakit yun ang kinukonsider na na person of interest? Bakit naman tinatanong mo pa, Rafi? Anong pinaglalaban mo dito? Anong magagawa mo? Merong person of interest, bakit mo tinatanong pa? May gulay. Ito mga pulis ito, sagot naman na sagot. Dapat talaga mga pulis ito, ma-seminar. Ma-seminar dapat. Dapat ma-seminar itong mga to. Ewan ko, may mga pinag-aralan kayo. Sabi ni Sir Oscar, kangaroo court kasi si Tulping. Pag di ka sumagot, guilty. Pero di ba yung mga pulis, ilang taong kayong nag-aral para marating yung position nyo, tapos nagpapatalo kayo sa kay Robas King lang? May gulat. Nagpapatalo kayo dyan sa vlogger na yan. Diba, sabi ni Sabaw, may policy ang mga pulis dyan. At alam, yun na nga, may policy, alam nyo yan. Bakit ba natatakot kayo sa vlogger na yan? Sabi ni Miss Hope, yan tuloy rap-rap na wala ng gana Miss A dahil sa galit. Nakakainis, diba? Sa totoo lang. Diba, may crime na naganap dito, patayan ito, patayan. Alright, sabi ni Sir Tato, mga pamilyang involved lang sa krimen ang pwede mag-update sa kaso. And, not to do it in public. Mag-update sila, but not on air. Actually, si Kuya nandyan. Nandyan si Kuya, the husband. But still, kahit na nandyan siya, hindi dapat i-on air ang pag-update. Diba? Hindi dapat on air yan. We're talking about patayan ito. Hindi ito basta-basang kaso na nakawan lang or nagsuntukan. It's about homicide or murder ito. My God. Nakakabwisit. Sir Luis Ong, binibaby ng Senado. Kaya nga binibaby ng Senado si Rafi Muñoz sa totoo lang. Hi Alvin, Sir Alvin Escorido. Good evening. Sabi ni Miss Janet, hindi ba nare-realize ng mga pulis na to kung sa mga reporter nga hindi sila basta-basta nagbibigay ng details? Correctness, Miss Janet. Ang ganda na sinabi ni Miss Janet. Napakasimple lang pero ang ganda. Sa mga reporter nga hindi kayo basta-basta nagbibigay ng details eh. Tapos sa vlogger na to, isang tawag lang. Go agad, go. May gulay. My gosh. Sabi ni Sir Duz, in fairness kay Tulfo, successful siya na i-project ang sarili niya na kinakatakutan. Correct. Kaya totoo naman. In fairness kay Rafi, talagang napanindigan niya, dahil very successful siya sa image. Sa pinaproject ng image, siya nakakatakot siya. Kasi nga, ba ginagawa ng panakot ang ipapatulfo kita? Diba? In fairness. Sabi ni Haring Balusubos, isa lang ang magpapakalma kay Miss A, sa Atty. Libayan na pag nag-comment. Naku, Atty. Libayan, wag kang dadaan. Alright, sabi ni Miss Kahel, correct ka dyan, Tato, pamilya at abogado ng pamilya lang ang dapat mag-update. And not in public, not on air. Not on air. Okay, tuloy ko lang ha, tuloy natin to. Po, sir. Yung room kung saan natagpuang patay po si Edeline, sila po yung pansamantalang nakatira po dun, sir. Ano po yung bodega? Opo, sir. In-interview naman po namin sila, kaya lang, limited lang po, sir, yung sagot nila. Ibig sabihin, hindi sila cooperative. Parang ganun, kasi usually pag nagpa-follow up question kami sa kanila, ang sinasagot lang nila, magtatanong muna kami sa lawyer nila. Oh, okay. Medyo... Nakita mo ha? Kita mo nga sa mga reaction ni Rafi Monyo. Sa mga reaction ni Rafi Monyo, pwede yung mga suspect
yung mga person of interest, matakot, tumakas na. Diba? Look at the way Rapi Monyo react. Parang diba, kung ako yung person of interest, sa panood ko si Rapi, ganyan mga reactions niya, parang matatakot ako, magtatago na ako. At ito naman ay kasalanan din ng pulis na pulpul na ito. Bakit kasi nagre-report ka on air sa vlogger na yan? Diba? Ba't nagre-report ka on air sa vlogger na yan? Ito naman si Kuya, hindi ko alam. Hindi si Rapi ang proper person. He's not the right person. And Rapi Monyo Turbo in action is not the proper forum. It's not the proper venue. May gulay. Nakabwisit kayo sa totoo lang. Sa totoo lang. Sabi ni Saba, pero sa totoo lang, ganyan talaga sa gobyerno. Kapag mataas na opisyal ang nagtanong, wala sila magawa kundi sumagot. Yan ang masakit sa nakatotohanan. Pero, well, partly yes. Okay? I must admit na tama ka dyan. Kaya di ba, may mga ilang pulis na pumapalag na ng makirapi. Hindi ba nakikita ng mga iyan? Ay, kaya again, alagad kayo ng batas. Kayo ang nagpapatupad sa batas. Kung meron mga higit nakakaalam ng tukol sa batas, kayo yun. Alam niyo ang policy niyo. Pwede niyo siyang i-apply at walang masama, hindi yun illegal. At kung ipapatawag naman kayo sa Senado dahil in-apply niyo yung policy, huwag kayong matakot kasi ginawa niyo lang yung tama. Hindi nga tama yung ginagawa niyo, ino-on air niyo yung investigation na hindi naman dapat. Dahil hindi naman for public consumption yung investigation na yan. Paano kung makatakas yung mga suspect? Dahil sa takot sa reaction na ginagawa nitong si Chupaeng. So lalong hindi mabibigyan ng justice. Itong si ating na pinatay. Diba? Sabi ni Superman Mix, sino kayang PNP chief ang tatayo na bawalan niyang si Idol sa mga ginagawa ni... Actually, no, sino bang PNP chief? Dapat sinasabihan niya yung mga pulis na hindi nila obligasyon sagutin ng kahit sino, lalo na on air regarding sa mga update, sa mga cases na wala namang kinalaman ng Rapi Tulfo in action. Walang kinalaman si Rapi sa mga kaso na ito. At again, wala siyang mandato na gawin ang ginagawa niya. Hindi siya authorized person para magtanong on air sa police regarding sa update nitong pinatay na misis ni Kuya. Diba, sabi ni Isabo si Colonel Pastor noon, hindi pa Senador si Chupa. Yeah, tama. Napanood ko rin yan. Nakabwisit. Alright, sabi ni Luis Ong, ginagawa ni si Rapi, ni Rapi Monyo, sinusunod niya talaga ang lahat ng investigation para magka-views lang. Ganyan ginawa niya kay Yexel Sebastian, di ba? Kaya ginawa niya kay Yexel Sebastian. O asan na si Yexel? Nakatakas na. Nakatakas na si Yexel dahil sa kaka-grandstanding niya. Hindi alam ng yung mga naman lumapit sa kanya, bilib na bilib kay Rapi. Hindi niyo napansin, wala na. Dahil sa ginawa, dahil kinontent ni Rapi Monyo itong si Yexel Sebastian, di nakatakas ng lolo mo. Hindi ko sinasabing guilty si Yexel Sebastian, Hindi ko kino-confirm dahil hindi ko rin maalam kung talagang guilty or not yung taong yan. But what I'm trying to say here is, imbis na si Yexel ay nasa Pilipinas pa, nakatakas na. Dahil kinontent ni Rapi. Alright, tuloy. Kagigil. Tuloy. Oh, nakakaduda nga yan. Yung sinasabi na nakataas kilay nga yan. Kung may nalaman ka pang nakakaduda nga yan, wala kang maalam sa batas, Rapi. Yung mga side comments mong ganyan, hindi yan makakatulong. Hindi yan nakakatulong. Pag nagsabi na tatanong mo sa lawyer. Ano pong trabaho nitong dalawang persons of interest? Sa pagkaalam po namin, nung time na mga nangyari, parang wala naman po silang na-evolve na trabaho. Okay, itong si Vivian at saka Eliza. Yes po, sir. You see, person of interest pa lang yung dalawa. Hindi pa naman napapound out na guilty sila. Pero kailangan ba talaga yung pangalan nila? Banggitin on air? Di ba? Meron din silang, meron silang right. Di ba? Meron pa rin silang karapatan karapatan for privacy. Because hindi pa naman sila guilty. Hindi pa rin naman sila talaga suspect. They are person of interest. Bakit kailangan kalad ka rin ang pangalan nila on air? Diba? It's not a public consumption, Rapi Monyo. Hello, Miss Corazon ko, good evening. Hello. Diba? Hello, Mylene. Mylene, good evening. Hello. Diba? Can you imagine? Pati yung pangalan nung suspect, yung person of interest.
Dapat bang banggitin ito sa show ni Rafi? Diba? Sabi ni Sir Tato, ang importante sa RTIA ay kumita ng pera, hindi para mag-resolve ng kaso. That is very true. That is really very, very, very true. But sad to say, hindi alam ng mga, ewan ko ba, ba't yung mga Pilipino, hindi niya naiisip, ewan ko sa inyo. Magkano halaga na naman ba ito? Tansya ko pera lang to, kaya ganyan. Tuloy. Kasi yung isa po sir, yung minor po sir, hindi po kasi taga Leyte sir, taga Rizal po siya. So pumunta po. Meaning to say, minor yung isa. So yung person of interest, yung isa doon is minor. So kailangan talaga maging very careful sa kasong ito kasi minor yung isa. So ikaw naman chief investigation sa chief investigation division ka. Hindi ka dapat nagdadadakdak ng ganyan. Dapat bibigyan niyo pa rin ng privacy yung mga tao kasi hindi pa naman sila naka-classify as suspect. Person of interest pa lang sila. Whether kaduda-duda sila or hindi, yung mga kilos-les kaduda-duda or not, still person of interest pa lang. Wala pang matibay na ebidensya na sila nga ang pumatay dito sa misis ni Kuya. Oh my God. Tuloy. Kaloka. Po siya dito sa Leyte dahil po kay yung sa legal age po nakakilala niya. So magkasintahan itong si Vivienne at saka si Eliza. Sabi nila sir, parang ganun sir po. Ano po yung mga nakalap niyong ebidensya na Oh my God, tatanungin pa ni Rafi kung ano daw mga nakalap na ebidensya. Do you think it's proper na tatanungin pa ni Rafi kung ano mga nakalap na ebidensya? Hindi yan pinag-uusapan on air, Rafi. Ang investigation na yan ay hindi pinapag-usapan publicly. Okay, kasi ongoing case na iyan. Hindi ito solved na. Still ongoing, under investigation. So hindi dapat ito pinag-uusapan in public, on air. May gulay. Sabi niya, hello Casey Ryback. Monya is indeed false hope. I love the word, false hope. Only those people with deficiency on critical thinking, my God, common sense and proper intellect would believe him so much. Oh yes, naniniwala ko yan. And, wag natin kalilimutan, money. Naiisip nilang lumapit kay Rafi because iniisip nila na magkakapera sila pag lumapit sila dito. Na gustong-gusto naman ni Rafi. Dahil nauto niya ang mga Pilipino sa halagang 2,000, 5,000, 10,000. Dahil syempre pag mahirap ka, malaking pera na nga naman sa'yo yan. Ayun lang yan eh. Hindi lang mga bobo, mga stupido, mga tanga lumalapit kay Rafi Monyo. Mga naghahanga din ng datong. Alright? Sabi ni Miss Hope, ginagawa tayong hunghang ng tao yan. Correct. Sabi ni Sir Tato, confidential po ang detalye sa krimen. Right? Absolutely right. Exactly. Alright. Sabi ni Silent Scream, another Jovelyn Galiano na naman. Correct. Ano nangyari sa kaso ni Jovelyn? Diba? Kinontent niya lang talaga, pinakakitaan niya lang. Naakala mo naman concern ng walang hiyang demonyo na to. Sabi ni Casey Ryback, dahil sumausaw na naman si Monyo sa kaso niya, malamang dismiss na naman yan. Possible. Sa High SN, look what happened to Camillion de Castro case na dinala sa Monyo. Di na-dismiss na sa piskalya, hindi pa sila nadala. True. Hindi ko alam kung ano nasa isip ng mga taong ito. I'm sure kaya rin naman sila lumapit kay Rafi, partly because gusto rin nila magkapera. Yan lang yan. Feeling ko, isa sa mga malaking factor yan. Okay? Sabi niya, Sir Oscar T, gagamitin niya yung sa reference para sa karugtong na episode. My God. Oh my God. Sabi ni Miss Janet, 10K ba or 20K i-ready kung check and visit, tapatan natin ang ITA. Pwede. Gawin mong 50K yan. 50K. Tayo mag-interview kay Kuya tsaka sa pulis. Nakakaloka. Ay, correctness. Tuloy natin. What the heck? Magdidiin po dito sa dalawa. Mayroon lang po kami ngayong hawak na audio recording doon sa CCTV na katabi. Kasi bakit kailangan, alam mo, itong pulis, too much information ang sinashare mo, sir.
Okay, you are sharing too much information. Pati ba naman yung hawak niyo ebidensya na recording? Kailan mo talaga i-chika in public, on air? Is it really necessarily na i-discuss mo yan dyan? Too much information binibigay mo, kuya. Kung nanonood yung mga suspect, tumakas na. So, lalong hindi mabibigyan ng justice itong pinatay na katulong, nakasambahay. Oh my God, what the fuck? So bobo. Sa totoo lang, so bobo. My gosh, so bobo, nakakabwisit. Oh my. Ito naman si Rafi, sinasamantala naman yung mga lumalapit sa kanila. Oh my, ay nakakabwisit. Ay nako. Talagang kung kailangan mo ng pera at kailangan mo magbenta ng dangal, alam nyo na kaysa kayo pupunta. Kay Rafi. Sabi ni Miss Kahel, oversharing. Correctness. Ay, empty, hello, good evening. Sino kumakaaway sa'yo, inaaway ka na naman? Hindi kasi, empty ha? Ito na naman yung mga pulis na nagbibigay ng mga information or nagre-report kay Rafi Monyo regarding to sa kaso. Mayroon kasi pinatay na katulong. So, tumawag na naman si Rafi sa pulis. At ito namang tanga-tangang pulis, lahat ng tanong ni Rafi, sinasagot. Yung mga kung sino yung person of interest, yung mga ebidensya na nakalap, oh my God. Diba, we're talking about dito, a crime. It's a heinous crime. Patay ito, pinatay. I do not know if it is a homicide or murder, no? Hindi ako sure. Pero diba, it's a serious matter. It's a serious case. Diba, dapat ang mga pulis, sineseminar, wala kayong obligasyon na sagutin ang mga tanong ni Chupaeng. Utang inang vlogger yan, ewan ko. Sabi ni Budol, kaya asawa ko nagpunta dyan noon dahil sa illegal dismissal. 6 sila binigay sa kanila, 500 bawat isa. What do you mean? Sabi ni Budol, kaya asawa niya nagpunta daw doon dahil sa illegal dismissal. 6 sila binigay sa kanila, 500 bawat isa, may gulay. Sana sinabi nyo kami na nagbigay, si Miss Janet, tatawagan nyo lang, oh. Bibigyan kayo tig 1,000 niya, ilan ba kayo? Diba? Sabi ni Mas Tem, yung wala na namang mangyayari sa kaso niyan. And if ongoing ang case, ma-subdivision. Ongoing. Is still under investigation. May gulay. Yung police, alam niyo yung polisiya niyo, alam niyo yung policy. At walang masama, hindi niyo ikakukulong o katatanggal sa pwesto kung susundin niyo yung polisiya ng police. Oh my God, ewan ko. Kaka-high blood. Tuloy. Alright. Sa room 7. Pero yung nakuhanan lang po, sir, yung audio lang po, yung ingay. At saka mayroon pa rin po kami, sir, yung tsinelas po na gamit ng isa sa mga person of interest, pina-examine po namin sa crime lab. Okay, very good. Yung audio, ano pong sinasabi doon sa audio sa CCTV, sir? Inulit-ulit namin, sir, kaya lang halos sigawan lang po, sir, at saka wala pong clear na words kung ano man po yung nandun sa audio. Ipaano niyo po sa NBI forensic? Baka kaya pong iano ng NBI yan, linisin, yung mga distortion. Major Roniel, sir. Senator Rapitol po, sir. Good afternoon po sa inyo. Meron na po 2 ebidensya. Nakala po yung kapulisan natin doon sa crime scene. Una na po yung audio pero medyo distorted. Pero sabi ko, palinis sa NBI, baka meron sa forensic sa NBI na magagawa na parang para maging clear yun ng konti. And then chinelas. So kailan daw po babalik yung resulta? Sir, we have just made, sir, coordination again, sir, with the Regional Forensic Unit 8 po, sir. Regarding po, sir, sa pag-follow up and request for update, sir, doon po sa... Bakit? Ikaw, police major na Perlas. Major ka pa naman. Major in everything ka rin eh. Oh my gulay. Naging major ka, tas hindi mo alam ang policy? Ang policy nyo? Obligado ka ba talagang sagutin lahat ng tanong ni Rafi Monyo? Ito si Rafi Monyo, masyado din itong masyado itong nagpapabida. Kung maka-Jollibee talaga, wagas na wagas. Talagang si Rafi, no? Talagang huling-huli niya yung buwisit natin, no? Talagang huling-huli niya rin yung buwisit ko sa totoo lang. Yung chinelas, sabi ni Luljan, yung chinelas, pina-DNA test na. Can you imagine? Too much information, man. Too much information. Hindi niyo obligasyon na sabihin yan at hindi niyo dapat siya sinasabi. Diba? Pag yung mga kriminal na ay nakatakas, ewan ko na lang. Although they are not criminal, so hindi pa naman sila found guilty.
pero sila ay mga person of interest. Paano kung tumakas siyang mga yan? Oh my God. Rapi, nanggugulo ka na naman sa totoo lang. Sabi ni Luis, naka-high blood si Rapi Monyo, lahat ng katang at katanghan at kabubuhan na sa kanya talaga mas matalino pa si Lito Lapid at Pacquiao Chan. Diba? Ayos yung pinagkumparahan mo. Talaga mas matalino pa doon si Lito Lapid at si Pacquiao. Gravity. Sabi ni Super Mix TV, tama na Miss A, nakakakulo ng dugo busit. Nakakabuisit talaga, di ba? Sabi ni Lulgen, si major problem. Sabi ni Miss Kahel, utos na utos, IT, they know more than you. Di ba? What they should do, pulis sila, hindi senador. Correct. Di ba? Not for you to tell them what to do. Dahil kung sino mang nakakaalam na sila yun, hindi ikaw. Nakikimarites ka lang. Gagot to talaga, ewan ko. Sabi ni Mang Temyong, capture ba yung suspect? Actually, wala pa namang suspect. Person of interest pa lang. Yung dalawa na doon nakatira sa pinangyarihan ng krimen is person of interest. So, yung isa doon is minor eh. And pinangalanan itong si Rapi. Pinangalanan sa show. Plus yung mga allegedly evidence daw against the two is na nakalap na raw sa investigasyon. Diba? Merong possibility na tumakas yung dalawang person of interest, although hindi pa naman sinasabi na talaga sila yung suspect. Diba? But what if sila yung suspect? Tapos tumakas na sila because of Rapi's show. Diba? Feeling nila may endangered lalo sila. Kahit nga hindi sila guilty eh. Dahil minor yung isa, I'm sure nininervous na yan. Feeling nila may endangered yung kanilang buhay, kaya baka tumakas sila. I do not know. Diba? Sabi ni Luis, hindi hamak. Akaloka. Sabi ni Mang Temyo, always remember na may presumption of innocence, not because may suspect na ibig sabihin yan na talaga. They have to try to look at all angles. Kaya na nga, ayun na nga Mang Temyo. Person of interest pa lang. Hindi pa naman sinabi talaga yun na suspect. And again, yung mga evidence na kinalap, hindi pa rin naman nakikita ng korte. Hindi pa rin nakikita ng korte eh. Hindi pa rin natin pwedeng sabihin na ito na nga yung talagang, yung mga evidence na ito ay magtuturo talaga sa mga person of interest. Diba? Meron din silang right. Diba? Meron pa rin silang right. Dahil wala pa naman nagsasabi na guilty sila eh. Innocent until proven guilty. Kala sa ginagawa ni Rapi Monyo, diba? Parang binaano na nila na guilty itong mga taong ito. And again dapat ba talagang on-air ito? Dapat ba talaga itong on-air empty? Oh my God. Sabi ni Liberty Clorina, magandang gabi. Ay, magandang gabi sa ating lahat. Sabi ni Liberty Clorina, hello. Hi, Sir Nestor. Good evening. I'm fine. Thank you. Sabi ni Hope, yan kasi di nanonood ng YouTube, wala tuloy alam na pwede silang di sumagot sa mga tanong ni Boy Viral. Correct. Nakainit ang ulo, sa totoo lang. Sabi ni Sir Dudes, buti sana kung may background si Tulfo sa pagiging pulis or barangay tanod man lang. Exactly. Exactly. Wala kang alam sa batas. Kahit ka barangay tanod, hindi ka dumaan. Wala kang alam sa batas. Ang pinagmamalaki mo lang lagi yung experience mo. Di ba kung experience lagi yung pagmamalaki natin, hindi na tayo mag-aaral, experience lang tayo. Leche, nakakabuisit. What the fuck? Sabi ni MT, so nagagather pa lang pala sila ng evidence, wala pang case filed. Nag-establish pa lang sila ng probable cause sa mga hinihinala ng mga police officer. Correct. Pero, kailangan ba talaga naka-on-air ito, MT? Diba? Kailangan ba talaga naka-on-air ito? Under investigation, nagagather pa lang sila para ng mga evidences. Para sa allegedly person of interest. Diba? Dahil sa ginagawa nito si Rapi Monyo, mayroong posibilidad na matakot yung mga person of interest at tumakas na. Oh my gulay. Nanggugulo na naman to si Rapi, demonyo talaga ang walang hiya. Sabi ni Luis Ong, pag naka-file na ang kaso, di na dapat nilalabas yan. Experience it ni Rapi, 4 na kasal. Grabe naman yan. Luis Ong, grabe naman. Yan, tuloy mo natin ito
result po sir ng DNA examination na kinonduct sir, and we will follow up po sir yung aming formal communication sir sa kanila. After this interview sir, we will proceed again sir at the Regional Forensic Unit Office 8 po para po sir personal po sir ma-follow up po namin. Although nag-submit na po kami sir ng formal request for the update po sir. And Sir Rafi sir, in Yes, sir. relation po dun sir sa audio, we already tried sir na mag-coordinate po sir sa ating Regional Anti-Cybercrime Unit po sir. However po sir, meron lang po sila dun isang requirement sir, which is yung valid photocopy po sir ng valid ID ng next of kin ng victim po sir, Senator. In which sir nag-coordinate po kami sir dito sir kay Sir Carlos sir. Wala ho kayong left ng mga fingerprints bukod po dun sa tsinelas. Fingerprint sir and other pieces of evidence sir were properly processed po sir nung Regional Forensic Unit 8 po natin sir nung kanilang mga personnel sir. And later on din po sir kukunin po namin sir yung result po sir sa kanila sir nung kanilang result po sir nung kanilang examination na kinonduct sir. Okay, sige. Sandali po sir Major. Ma'am Cleofe. Hello, sir. So ayon po sa mga pulis, ang persons of interest na po itong si Vivian at saka si Eliza. Kilala niyo po ito? Si Vivian, kilala ko yan, sir, kasi dati kaklase yan ng anak ko. Di ka man ako na-expect na gano'n na mangyari kasi actually, the time na yun, wala ako sa bodega kasi kaalis na. Kailangan ba talagang interview? Kailangan ba talagang interview sa ano? Live talaga? Di ba? Huwag niyo tawagin sir yung siraulong yan. Okay. Sabi ni MT hindi nga dapat kasi may possibility na makatakas talaga mga suspects. Correctness. Di ba ganyan ginawa niya kay Sebastian, nakatakas? Di ba? Yung kaso nung sino ba yun? Yung babae, sino ba yung na-dismiss lang din ang kaso dahil sa kaipalan nitong mga to? Sabi ni Sir Dudes, alam niya naman pulis, kaya nga Sabi ni Miss Janet, yung may-ari ng tsinelas, takbo na, punta ka Japan. Sabi ni Miss Kaya, natuwa ako sa comparison between RT and Pacquiao Lapid. Ako din kaloka. Alright. Hayop talaga. Camelon. Si Camelon, correct. Ganyan din mangyayari dyan. Sabi ni Ariel, ganitong kaso na napupunta sa RTI, malamang may part 2, 3 or more. Of course. Sabi ni Miss Hope, uminit ang ulo ko. Talaga si Rafi, kuhang-kuha niyang init ng ulo natin. Sabi ni Masal, yung beauty queen kaysa dismiss. Hindi niyo pa ba nakita? Hindi niyo ba napanood yun? Yung kaysa beauty queen, na-dismiss na. Na-dismiss. Na-dismiss, nakakabwisit. Sabi ni Sir Oscar, di baling ma-dismiss, kumita naman. Pwede. Sabi ni, Mang Temyong, may obstruction of justice po ba dyan? Mang Temyong, may nagtatanong kung meron na bang obstruction of justice. Alright, tuloy ko muna to Alright. Mga 11, umalis kami doon sa bahay. So, sa bodega, kaya may delivery kami papuntang Hidungas na takes mga 3 hours yun kasi truck ang dala namin. Sura ni Rafi, Hindi mo talagang nakikinig, chismosong talaga. Ay talaga magpahuli. Marites talaga ito si Rafi, Diba? Nag-iisip na to kung ipapart 2 ito o papart 3 pa. Nag-iisip yan kasi vlogger ito Alam naman natin na si Rafi ay vlogger. So, nag-iisip pa yan kung hanggang ilang part kaya ito. Kala nyo ba interesado si Rafi sa mga kaso nyo? Ang iniisip niya kung hanggang anong part gagawin tong teleseryeng ito. Kung gaano niya papahiyain ng mga pulis, ganyan. Oh my God. Nakakaloka. Tuloy. Kami seryoso, Martes na Martes, Tuloy. So, the time na yun, yung nangyari yun talaga is, wala ako doon. Kaya lang, kasi yan si Idilin sa bahay mo, almost 3 years na yan. Forward ko na Opo. Okay, at itong si Eliza ay minor. Oo, 16 years old pa lang daw po, sabi ng mama niya. Ano naman po yung pagkakalam nyo kay Vivian? Siyempre, pag pinatira nyo, kailangan alamin nyo rin po yung pagkatao. Dati, kita mo si Rafi, ini-interview niya yung amo nung namatay. Kung ano daw yung pagkatao ng mga person of interest. Rafi, person of interest pa lang itong mga ito. Yung isa nga dito, minor lang daw.
So, hindi ikaw ang para magtanong sa amo kung anong pagkatao ng mga person of interest sa'yo ng mga ito. Yung mga pulis, trabaho nila yan. Let them do their work. Let them do their job. It's not you, Rafi. Unang-una, again wala kang mandato na gawin yung ginagawa mo. Hindi ka authorized person para magtanong ng mga ganyan. Not you, Rafi, not you. Hindi ikaw. Let the men in uniform do their job. Alright? May gulay, ewan ko kailangan matanggal na, alam sa totoo lang, dapat ang ITIA matanggal na to sa ere. Kailangan matanggal na sa ere itong ITIA. Hindi na ito healthy. Hindi na ito healthy para sa mga mamamayang Pilipino. Hindi na healthy ito. Hindi na healthy. Nakabwisit. Sabi ni MT both media outlets and law enforcement officers are bound by ethical standards that emphasize responsible reporting and the protection of individuals' rights. Correct. Correctness. Diba? My God, alam mo, dapat talaga matanggal ng ITIA. Dapat matanggal na ito. Hindi na dapat ito pinapalabas kasi ito ay nakakasira. Diba, hindi na healthy ito para sa mga pamilyang Pilipino. Hindi na ito healthy para sa ating lahat. Sabi ni MT, for law enforcement, publicly disclosing the names of person of interest can be seen as prejudicial and may influence public perception and judicial proceedings. Actually, correct, no? Yun lang pagbanggit nyo sa pangalan ng mga person of interest, pwede rin malagay sila sa alanganin eh. Di ba, pwede rin mga nibang buhay nila. Diba? Considering na person of interest pala sila, hindi ko kinakampay ng mga tao ito dahil hindi ko naman talaga din alam personally kung anong mga nangyari. Okay? Nagbabase lang ako dito sa napapanood natin. Ano pala sila person of interest? Hindi nyo dapat inaano yung mga pangalan nila dyan in public on air. Kasi pwede rin malagay sa langanin ng buhay nila. What if hindi pala sila yung suspect? Tapos may nangyari sa kanila dahil sa pagiging irresponsible nyo. Oh my God. Tapos sabi ni TP, baka kalalabas-labasan niya refer. Actually, i-refer lang talaga naman ni Rafi yan. Hindi naman siya pulis eh. Hindi rin siya abogado. Wala siyang maitutulong dyan. Yung mga ginagawa niya pagtatanong sa pulis, pwede rin naman gawin niya ni Kuya sa sarili niya. Pwede siya pumunta sa presinto, itanong niya sa pulis, bilang siya ang asawa, pwede siya mag-update. Sasagutin din siya ng mga pulis. Hindi kailangan si Rafi Monyo dyan. Ikaw mismo asawa ka, pwede ka mag-update sa pulis. Sasagutin ka ng mga pulis, lahat ng tanong mo sasagutin nila. Hindi mo kailangan si Monyo. May gulay, what the heck? Sabi ni Casey Ryback, hindi pa rin nag-isip ng pulis, ngawa din ng sa bagay na, oh my God, ewan ko, nakakabwisit. Again Kuya, pagkatapos kanyang pagkakitaan, ire-refer ka lang niya. Dahil hindi naman siya magsusolve ng kaso ng asawa mong namatay. Yung asawa mong pinatay, hindi si Rafi Tulfo ang magsusolve. Yung mga pulis yan, korte yan, abogado. At lahat yan ay hindi si Rafi Monyo. Hindi siya abogado. Hindi siya pulis, hindi siya judge, wala siyang alam sa korte. Walang maitutulong si Rafi, so i-refer ka lang niya in the end. In the end, sasabihin niya sa mga pulis, kayo nang bahala dito kay Kuya. May gulay. Nakakabwisit. Sabi ni Sir Mark Enzo McLaren, kung makaasa, parang alam niya lahat ng trabaho, doktor, abogado, pulis, puro katarantalon talaga si Rafi Monyo. Alam naman si Rafi based on everything. Pwede siyang parang in character plug yan. Pwede siyang maging pulis, pwede siyang maging doktor, pwede siyang maging abogado. Parang isang araw magiging Captain Barbell na din yan. Siya araw makita na si Rafi Monyo, Captain Barbell, lumilipad na. Alright. Sabi ni Sir Duth, next time maglagay ka ng disclaimer, bawal manood mga high blood dito. Dumidilim paningin ko. Okay, noted yan, Sir Duth. Nakakabwisit. Yung Wesans vlogger, si Chupaeng. Sabi ni Luis Ong, walang alam sa batas yan, alam lang si Rafi Robust. Sabi ni Lilian, baka nagbabaka sakali si Kuya sa ayuda, kaya siya nagpatulpo. Possible.
Possible. Yan naman sinabi ko rin, di ba? Yung mga lumalapit sa Raffy Tulfo in action, either talagang walang alam, ignorante, or A, ignorante, B, hindi nga alam ang karapatan niya, pareho, or C, ayuda, or D, all of the above. Yan lang yan. Ayuda yan. Sa totoo lang. Sabi ni Michelle, Captain Bible, hindi nga. Siya araw magka-Captain Bible na yan. Sa totoo lang. Maniwala kayo sa akin, isang araw Captain Bible na yan. Sabi naman Temyong, obstruction of justice encompasses a range of actions that can be impede the proper administration of justice. Ayan, Rafi, manonood ka nga dito para may natututunan ka. Or kung gusto mo, Rafi, i-follow mo, i-subscribe mo si Mang Temyong para may matutunan ka sa buhay. Hindi puro pag-grandstanding at pagagatas sa mga pobreng mahihirap ang ginagawa mo. My God, ginugol mo yung investigasyon. O may gulay. Sa huli, i-refer mo din yung mga inalindigan ng pulis. Di ba? Inalindigan ng pulis. Kahit nga maging si Captain Barbell ka i-refer mo pa rin sa mga pulis yan. Di ba? Bubuhatin mo yung barbell mo ganyan, tapos lilipad ka. Dadalhin mo rin sa pulis si kuya Di ba? I-refer mo rin siya sa pulis. Sasabihin mo, ako si Captain Barbell. Ini-endorse ko na sa inyo si kuya. Dahil ang kaso niya ay ganito ang asawa. Di ba? Hindi rin ikaw. Wala rin. Tanginan yan. Sa totoo lang. Sabi ni Luis, akala ni Kuya may tattoo siya makukuha. Coupon ba lang natin siya? Tingnan natin, malalaman natin. Malalaman natin kung magkano dito, magkano ang kasyunduan dito. Tuloy, alright. Yan kasi sir, nung mag-graduate na sila ng grade 12, nung magpapahimik yun, na-admit yan siya, nagpa-admit yan siya sarili ko. Siya naman si Madam, dalang-dala rin sa bawat tanong ng chismosong si Raffy Tulfo. Bawat tanong tukol sa mga person of interest, talagang game na game naman to si Madam. Nagpapaloko kayo sa vlogger na yan. May gulay. Awawa naman yung mga person of interest. Diba? Baka binubugbog na kinukuyog na ng barangay. Sa lugar nila. Baka yung person of interest na yan, pagbalik nyo sa probinsya, mga patay na. Ewan ko, tuloy na nga. Forward ko na to. Ay, naku to si... Tagayan niya kung ano talaga bakit kailangan magpa-admit siya. Kaya lang, pagdating ko doon is ano man yung pinatulog yata ng doktor. So, kasi the time na yun, ano siya, yung parang, nagsabi naman yung mga doktor, hindi na siya mismo nagsabi na, nag-surrender si Vivian kasi gusto magbagong buhay kasi nagda-drugs yun dati. Tayo lang yan. Yung person of interest pala, gusto sumuko sa ano ba yun? Nagpa-check up siya sa medical, dahil nagda-drugs pala, addict pala yung person of interest. Can you imagine? Person of interest ka pala. Nalathala na yung pagiging addict mo sa buong mundo. Oh my God. Diba? Yung person of interest, nalaman na rin natin na addict pala ito dati. Actually, hindi rin natin alam kung totoo nga na addict ito. Sabi lang ito ni Madam. Lahat ito hearsay, he said, she said. So dahil sa katatanong ni Rocky Monyo, na found out natin na ito palang person of interest ay addict pala. Tayo na this. Rocky, let the men in uniform do their job. Huwag ka na mag-i-interview dyan. Diba? Huwag ka ewan ko, parang alam na alam ni Rafi ginagawa. Sabagay, sanay ito sa chismisan Diba? Sanay na sanay ito. Kita mo mga drama niya, akala mo concern na concern. Pero ang totoo, nakikichismis lang yan dahil nagbablog yan Hindi niyo naisip, ginablog kayo yan. Tapos dalang-dala naman kayo. Oh, may gulay. So, addict pala yung person of interest. May gulay. My gosh. Kawawa rin yung person of interest mo. Lamog na lamog siya dito, baka binugbog na ng barangay. Kaloka tuloy. Dahil nga sa pinagdaanan niya sa kanya na marami siyang pinagdaanan. Sir. Nakakalamu dyan. Yung person of interest, marami pinagdaanan sa buhay ka pala nag-addict. Oh, hindi okay. Maganda. Doon ko rin talaga nalalaman. So naawa ako sa batang yun, tinulungan ko mapagamot, tinulungan ko kasi wala man tumutulong sa kanya, kay wala man yung mama niya, may asawa. May relasyon? Wala, sir. Wala, sir, kasi
Si Idilin talaga, sir. Yung alam niya ni Idilin na tinutulungan ko si Bin kahit sa pagbili ng gamot. How about si Eliza at saka si Edeline? Hindi. Yun lang sila, sir, nagkakilala nung dumating sila galing Maynila. Major, Sir, yes sir. inaral niyo po yung salaysay ng amo. Yes po sir, opo sir. So, dati na pala ito na-commit. Ito lang, yung salaysay ng amo, hindi dapat dyan sa'yo. Dapat dyan sa pulis. Ewan ko sa'yo. Kung makaarte ka, kala mo, ano ka, pulis eh. Pulis pang Kalawakan eh. Di ba? Ito, kung makaarte, kala mo, pulis pang Kalawakan to si Rafi, no? Tatanong pa si Major kung naano niya yung mga statement ng pulis, leching ito. Nakakabwisit. Eh, si Major nakakabwisit din. Di ba? Sabi ni Sir Dudes, tool for addict, interesting to. Kaya ang addict, tapos yung pinagdaanan ng pamilya. Pati yung mama nung person of interest na damay na rin. Sabi ni Esen, proud pang siraan. Siraan. Nakakainis yung amo, sabi ni Michelle. Kaya nga, nakakabwisit. Sabi ni Casey ni Casey Ryback, dalawa lang ang nakikita kong kahinatnan ng kasong ito. Makakatakas ang mga suspect at madidismiss ang kaso. Pero ang kumita, si Rafi Monyo, of course, vlogger yan eh. Vlogger yan si Chupaeg. So natural lang, siya lang talaga ang mananalo dyan dahil vlogger yan. Sabi ni MP, dapat kasi ang mga polis sumusunod din sa rules of confidentiality. Hindi ko nga alam MP eh. Bakit natataranta sila pag tumatawag itong vlogger na ito? Sa totoo lang. Alam ng mga pulis ang policy. Pero nakakalimutan nila pag naririnig nila ang boses ni Chupaeg. Talaga nanginginig, sagot na sagot. May gulay. Nagpapaniwala kayo sa vlogger na yan. Tuloy mo na to si Amo yung mga paninira. Sa isang mental institution, etong si Vivian, siguro po pwede niyo pong interviewin ang kanyang naging psychiatrist doon. Huwag mo na silang turuan, Rafi. Alam na nila yan. Sa totoo lang, hindi ka nga dapat kumukuha ng statement ni Amo. Mga pulis ang gagawa niyan, hindi ikaw. Masyado kang pabida. Masyado kang pabida, Captain Barbel, sa totoo lang. Anak ng weteng, Sa ospital na yon at yung doktor na yon, kung sino man yung nagagamot sa kanya, makakatulong yung one way or the other. Ay, Diyos ko Lord, hindi mo na kailangan sabihin yan. Ito pala itong person of interest galing pala sa mental hospital. Alam mo kung ano naman yung person of interest, no? Alam na natin istorya ng buhay niya. Nag-addict. Tapos na mental hospital pala ito. Tapos marami pa ng pinagdaanan sa buhay ito. Pati yung mama niya nadamay na eh. Kaloka. Rafi, hayaan mo yung mga pulis ang gumawa niyan. Okay? Manahimik ka. Sa totoo lang, wala ka namang maitutulong dyan eh. Kung lumapit si Kuya Serdal may kailangan pera, abutan mo na lang agad. Dahil yun naman ang objective ng mo, di ba, ng foundation mo, to help complainant sa lumalapit sa RTIA/wanted sa radyo. Di ba? Hindi mo mandato, hindi ka authorized na magtanong sa mga pulis regarding sa mga investigation sa mga kaso na hawak nila. Tapos on air pa, what the fuck? Sabi ni Oscar T, trust me, papatawag kita sa Senado. Paborito. My God, what the fuck? Oh my God. Pang showbiz din ang dating eh. Sabi, ang hinan mga ulo sa totoo lang. Sabi ni MP, government officials must be accountable for their actions and ensure that their actions do not compromise the integrity of the judiciary and investigation process. Rafi, o yung mga Tulfonatics, walang Tulfonatics ngayon, pwede ba, pakisabi nyo kay Rafi, dito kay Rafi Monyo, paki-follow itong sa MT si Mang Temyong. Meron tong Facebook page Mang Temyong. Tapos meron din siyang YouTube channel Mang Temyong din. Pakisabi kay Rafi, paki-subscribe nga para may matutunan siya. Okay, Mang Temyong, I hope you don't mind me saying this, Gusto kong i-follow ka o i-subscribe ka nito si Rafi para may matutunan. My God. May gulay. Sabi ni Michelle, wala kang nagawa. Wala kang nga nagawa sa dating committee mo sa energy therapy. Isa kang INUTIL, inutil. Correctness.
Perfect example, perfect definition of inutil. Rafi Monyo. Alright. Tuloy natin ha. Sabi ni Sir Henry Salvado, aba si Rafi Tulfo nagpipiling matalino, hindi nakapasa sa kanyang ginawang batas para abogado si Rafi. Oh my gulay. Sabi ni Sir Dudes, feeling ni Tulfo na siya ang taga-tulo ng mga pulis, walang iya. Parang nangarabes and everything yan eh. Ay, Alfredo Palita, hello, good evening. Umabot ka sa tindahan. Thank you so much. Ay, dito si Alfredo Palita. Alfredo Baclita, ito bago. Alfredo Baclita, hindi pala ito si Palita. Alfredo Baclita ito. Bago to. Sabi ni MT, may 100 lawyers na tigkampanya. Bakit ganon? Kung meron siya 101 kampanya abogado, bakit ganyan ang buhay niya? Bakit? Oh my God. Anyway, tuloy pa rin. Paki-follow ha. Rafi, paki-follow. Paki-subscribe ito si Mang Temyo para matutunan ka, leche ka. Visit what the fuck. Tuloy ko nga. Tuloy hayop. Alright. Sir, ano po? Yes po sir, opo sir. We will comply po sir, opo sir. Wala. Ano naman comply? Opo sir, we will comply. Major, hindi mo kailangan sumunod kayo sa vlogger na yan. Ikaw ang nakakalam kung anong dapat mong gawin. Diyos ko Lord. Kaya dahil nagtatanga-tanga kay sa harap ni Chupaing eh. Pinapakinggan nyo talaga na siya yung nag-stand out eh. Ewan ko sa inyo. Ang pong napansin yung mga pulis natin na sugat o galos sa katawan o sa kamay ng both persons of interest? Wala po tayo sir nakita sir sa kanila sir kasi actually po sir yung nangyari po niyan sir is nag-voluntary surrender po itong dalawang persons of interest natin sa Baybay City Police Station. Ayun naman pala eh. Ayun naman pala sabi ni Major, yung dalawang person of interest nag-voluntarily surrender. Nag-voluntarily surrender pala yung dalawang person of interest. So meaning to say, wala sila planong tumakas, nag-voluntary surrender because gusto nilang i-clear ang kanilang pangalan. Ang kanilang pagkatao. Huli na dahil siniraan na kayo. Huli na. Dahil nalaman na namin na adik ka. Nalaman na namin na marami kang pinagdaanan. Diba? Ano pang lilinisin mo? Alam na rin namin na galing kang mental hospital. So mahirap kang pagkatiwalaan dahil galing ka sa mental. Alam na namin. Can you imagine kung anong trauma abuti ng dalawang person of interest na ito? Nag-voluntary surrender pala itong mga ito. Tapos, ganyan ang ginawa mo, Rafi. Siniraan nyo ng siniraan. May gulay. Sabi ni Sir Dudes, only in the Philippines. Vlogger, kinatatakutan ng mga pulis at sundalo. Diba? Okay, sabi ni Luis Ong, Dan following Mang Temyong. Ay, thank you so much. Si Mang Temyong is a law student. Diba? So, kaya maraming alam yan sa batas. Gravity. So, yun naman pala. Voluntary surrender pala itong dalawang person of interest. Pero nasiraan na ng todo-todo. My gosh. Gravity. Tuloy. Sir, dahil po sir gusto po nilang i-clear yung kanilang pangalan, since based sa information po na nakuha natin sa Rafi ay nagbiyahe po sila from Palo to Baybay sir. And immediately sir, kinabukasan po sir ng early morning I dispatch sir my personnel, especially my investigators sir to proceed at Baybay City Police Station sir, and request po sir na ma-turn over sir itong dalawang persons of interest natin sir, papunta po sa temporary custody namin sir for inquiry sir and investigation sir. However sir, pag dating po natin sir dito sa station and doon pa lang po sir sa area sir, wala po tayo sir nakita yung ating mga investigators sir na any sign sir ng wound sir or any sa kanilang mga physical body sir. Good luck. You see? Ang dami-dami yung kuda, ang dami yung hanash. Yung pala sa katawan ng person of interest, wala silang nakitang any wounds, any sugat or anything na pwedeng pagbasihan na meron na involved sila sa crime kasi pinagsasaksak yata yung kasambahay eh. So, pwede siyang manlaban. Pwede, kasi diba, pwede ka meron mga konting wounds or galos or gas-gas. Pero clearly, sa sinabi nitong si Major,
wala ngang galos or gasgas or sugat yung dalawang person of interest. Ang nakakalungkot lang, nasiraan na. Nasiraan na, yun lang. Yun lang. Nasiraan na. Diba? Nalaman na namin na addict, galing sa mental, maraming gana sa buhay. Pati nga nanay nadamay eh. Kakaloka, what the fuck? Good luck po sa inyo dyan, Major, at of course kay Sargento. Sana po, sa madaling panahon, malalaman na natin kung sino talaga may kagawa nitong karumal-dumal. Na. Good luck na lang kasi. Puta, kailan to si Rafi? Yun na lang nga sinabi, good luck na lang. Puta, kailan yan. Yun na sinabi ni Rafi, good luck na lang. Sana malaman na natin kung sino yung suspect. Tayo na to si Chupaeng. Wala sasabihin mo. Di ba? Pagkatapos yung siraan yung mga person of interest. Sabi mo, good luck na lang. Okay? Di ba? Pagkatapos mong makialam, di ba, sa investigasyon, sasabihin mo na lang, good luck na lang. Okay. Sana malaman na kung sino suspect. Wala kang kinalaman dyan, wala kang pakialam, trabaho nila yan, ha, Rafi. Good luck. Tayo lang yan. Good luck na lang doon, sabi ni Rafi. Kawawa naman yung mga person of interest. Na-i-cheese-swiss na. Alright. Okay, Mang Temyong, thank you so much. Squad prep ako sa LS ko later. Thank you, Mang Temyong. Thank you so much. Good night. Good luck sa LS mo. Thank you. Alright. Nakakaloka, di ba? Good luck na ito namin. Tayo lang yan, tuloy. Krimen. Salamat po sa inyong dalawa, mga sir. God bless po, sir. Yes, sir. Ano ko lang po kasi sa mga pulis eh. Bakit nang volunteer surrender yung dalawa sa baybay? Pagdating dun sa palo, ni-release nila mga linggo ng gabi. Tama, sir. Kasi voluntary surrender po yun. Wala pa naman pong ebidensya laban sa kanila. Opo. So, pag hinol pa po nila yan more than a certain period of time na nakasad dun sa ating batas, baka naman sila po babalikan at sila po'y malilintikan. Ayun na pala, Rafi, alam mo rin pala yan eh. Bakit hinayaan mong masiraan yung mga person of interest? Wala pa naman talaga ebidensya against them. Hindi pa rin naman talaga sure kung sila yung suspect. Pero hinayaan mo na masiraan sila. Nalaman nga namin na adik eh. Galing mental. Tangin na this. At ikaw naman kuya, ha? Lahat ng gusto mong itanong, hindi mo kailan dumang kay Rafi. Pupunta ka sa pulis. Tatanong mo directly sa kanila kung anong gusto mong malaman. Hindi mo na kailangan dumaan dyan. Oh my gosh. Diba? Sabi ni Miss Kahel, wala pang nakasamba kaso. Wala pa. Pero sirang-sira na yung person of interest. Tanginang yan, what the fuck? Sabi ni Superman Mix TV, diba may content na RTI, correct? Kinontent eh. Binlag lang kayo. Tanga. Sabi ni Alfredo Baclita, huwag kang magbabanggit ng adik, ma'am. Magagalit si Melo niyan. Uy, alam mo, ako hindi ko alam kung totoong nag-a-adik ito si Melo Yap pero labas na ako dyan. Bahala kayo dyan. Alright? Baby Melo, hello. Tapos si Sir Joel naman, kung tumawa naman, kita ngala-ngala. Sabi ni Oscar T, si Major, sinasakay na lang si Rafi, napamura pa nung natapos yung interview. Sabi ni Sir News, hanggang good luck lang pala. Ayun na nga. Ito na nga, good luck lang nga sinabi. Di ba? Tangina this. Kasi voluntary po yung pagpunta doon kusa. Hindi man po sila inaresto dahil nakita ang ebidensya o in a follow-up operation na tukoy na sila talaga may kagagawan. Di ba? Yun, pwede silang ikulong at inquest. Pero in this case, voluntary surrender, agad-agad po dapat after na kausap, pakawalan din kung hindi, baka yung mga polis natin. Bakit Rafi nung lumapit sa'yo yan? Hindi mo agad sinabi yan? Alam mo pala yan eh. Bakit nung lumapit sa'yo ito si Kuya, hindi mo agad sinabihan ng ganyan? Diba? Kinontent mo muna. Diba? Alam pala ni Rafi eh. Ba't di niya agad sinabi kay Kuya? Kinontent muna ang putang ina. Ayok.
Kinontent muna. Bale, sa hulin may paayuda to. Tingnan natin magkano paayuda. Tingnan natin ayuda dito magkano. Ayan na. Good luck. Balikan. May ano ko lang po, sir, ba't doon pa sila nag-voluntary surrender sa Baybay na may police station naman sa Palo? Kung lilinisin lang naman ang pangalan nila, ba't dumating pa sila sa Baybay? Siguro nasa Baybay sila at that time. Nandun pa rin sila, sabi ng amo ng asawa ko Pumunta ka kasi sa pulis, kuya. Doon mo tanungin niya ng personal. Lahat ng tanong mo sasagutin nila, hindi mo kailangan pumunta dyan sa RTIA, bobo. Nung araw na yun Kaya nga po, sir, sila ay person of interest. Opo. Dahil nga doon sa mga kaduda-dudang mga senaryo na binabanggit ninyo. Opo. At yan naman po iniimbestigahan ng mga pulis. Opo. So, ang ating pong magagawa ay mag-follow up na lang palagi sa ating... Ayun na nga. Ang ating magagawa na lang ay mag-follow up palagi. Yun ay kung magpa-follow up nga palagi ang RTIA. Huwag kang umasa, kuya. Di ba? Yun ay hindi niya, no? Sabi sa'yo higisirap ang lalapitan mo. Ano sabi niya, di ba? Wala na tayong magagawa. Ang magagawa na lang is mag-follow up. So, kuya, maniniwala ka ba na ipa-follow up palagi ni Rafi Monyo yung kaso mo? Sa dami ng binablog niyan. Sa dami ng kino-content niyan. So, ibig sabihin, i-follow up po palagi. Di ba? Anak na po. Kaya isasagot niya. Yan lang isasagot niyan. Ang magagawa na lang natin is mag-follow up palagi. Mag-follow up palagi. Yun naman pala. Sabi ni Luisong, sama na mo ka ni Chupeng, halatang wala ng part 2. Kaya nakakatamad na Diba? Wala pa lang kaso pala Kasi yung person of interest, wala pa lang, parang walang ebidensya against them talaga. So baka wala ng part 2, nakakawalang gana. Sabi ni Allen, pinapanood kaya ni Rafi sa YouTube mga sabi niya, alam ba niya na puro palpak at walang sasewan sa Naku, vlogger niya, bising-bisan. Hindi ko alam kung pinapanood niya pa yung sarili niya. Sabi ni Sir Dudes, lantad na galawan mga kalsubay. Sabi ni Casey Ryback, the only thing this RTI accomplished is reinforce the number of the dumb and stupid in this country. Ay, nakakaloka. So, yun ang magagawa na lang doon kung si Chupay nga, mag-follow up palagi. Alright, tuloy natin. Tingnan natin, baka may ayuda to, ha? Tuloy natin. Kapulisan. And hopefully po, mapapabilis po yung pagtukoy kung sino po yung makagagawan. Tutulong po kami, sir. Tutulong kayo from time to time. At, tutulong kayo saan? Puta kayo na din si Rafi. Sabi ni Rafi, tutulong kami, sir, from time to time. Saan ka tutulong, Rafi? Pulis ka ba? O abogado ka ba? Saan ka tutulong from time to time? Anong tulong? Anong tulong ang mabibigay mo? Yung totoo. Di ba? Anong tulong mabibigay mo, Rafi? I don't get it. Nakakaloka. Ang sarap tadyakan sa ngalang-ngala tong si Rafi, sa totoo lang. Tuloy. For the meantime, financial na tulong magbibigay po ako. Ayun. Ito na nga. Sabi ni Rafi kanina sa mga pulis, good luck. Good luck na lang sa inyo. Sana malaman na kung sino talagang tunay na suspect. Sabi naman ni Rafi dito kay Kuya, wala tayong magagawa, kundi mag-follow up na lang. Huwag kang mag-alala, Kuya, kasi from time to time, tutulong kami. At saan ka naman tutulong? Daw, para sa pinali. So, ang may tutulong namin ngayon pansamantala ay financial support. So, yun na nga. Ito na nga. Magkano kaya ito? Tangina this. Ito na. Magkano to? Tuloy. Salamat po, sir. Sige po, punta po kayo doon kay Odette, ha? Magandang hapon po, sir. Ayun na. Ay, wala na. Walang part to. Kasi, di ba, sabi nga sabi nga, may tutulong ko sa financial support. Tapos, ang sabi niya, pumunta po kayo doon. Parang maliit lang ang bibigay dito. Baka pamasahe lang.
Jermaline Perez, 10K. Tansya ko hindi 10K. Kasi kung puta ina. Tansya ko hindi 10K yan. Baka ano lang, pamasahe lang. Baka 1,000, 2,000 lang. Kasi kung malaki ang ibibigay ni Rafi, nakakamera yan. Iyan yan sa camera. Tatanggapin mo to kuya. 1, 2, 3, 4. May pa ganun yan eh. Pero di ba ang sabi ni Rafi, o sige, mabibigay ko na lang sa inyo is financial assistance, financial support. Tapos sabi kay kuya, pumunta ka dun. sabi ni Rafi, pumunta ka dun. So, hindi harap-harapan ibinigay ang pera. So, possible na maliit lang ito. Paano bibigyan ng malaking paano bibigyan ng 10K yan wala ng part 2? Baka 2,000 lang binigay dyan. Kuya, uwi kang sawi. Sawi at pighati. Dahil hindi mo na-reach yung goal mong 10K. Hindi 10K binigay dyan, maliit lang yan. Kasi hindi na kinamera eh. Diba, hindi na pinakita sa camera kung magkano binigay eh. Baka 500 na sabi ni Miss Corazon ko. Maliit lang yan. Kasi di ba sinabi, tinuro, sige, punta ka na doon. Ginano lang siya, punta ka na doon. Di ba ang normal, di ba? Alam mo si Rafi, mayabang yung hayop na yan. Papakita niya talaga magkano binigay niya. Pero kay kuya, hindi niya na pinakita. Ang sabi lang niya kay kuya, pumunta ka na doon. Mga 2K lang, mga 1K, mga 1K, 2K pamasayan. Piling ko mga 1K or 2K. Magayan lang yan. Pamasahe lang yan. Di ba? O baka chinek hindi sa Sogo. Kaya walang part 2 eh. Wala, hindi na-reach yung goal na 10K. Walang part 2. Mahina. Good luck na lang daw. Tutulong na lang si Rafi from time to time. Ano may tutulong mo? O ayan, alam nyo na. Hindi si Rafi ang lalapitan nyo. Lalo na ganyan serious crime, hindi si Rafi lalapitan nyo. Kung meron kayong mga gustong itanong sa pulis, dumiretso kayo sa pulis. Lahat ng sagot na tanong nyo sasagutin. Di ba? O ngayon, yung suspect talaga, kung sino man diyan sa pangyayari pagkapatay dito kay sa kasambahay, baka tumakas na yan. Di ba? Hindi natin alam pero grabe, nakakaloka. Sabi ni Lord yan, binigyan lang daw ng pampares kay Diwata. Sabi ni Luis Ong, sa utak ni Chupaeng sayang oras sa programa niya, correctness. Di ba? Sabi ni Allen Reyes, yung security guard nag-abot ng 50 pesos daw. Di ba? Hindi na pinakita eh. Pangkain lang na may libreng mainit na sabaw. Ito sa Paris si Diwata yan, only rice. Oh my gulay. Sabi ni Miss Kyle, sa pulis at saka sapaw sila lumapit. Correct. Di ba? Sabi ni Sir Tato, pareho tayo pambili sa Paris si Diwata. Correct. Di ba? Wala, hindi binigyan ng malaki yan. Kasi sabi, sige, bibigyan kita ng financial assistance, pumunta ka na doon. Hindi na inabot na harapan. Maliit lang yan. Kawawa naman si kuya. Di ba? Nakakaloka. Ay, kalorki, ewan ko ba itong mga Pilipinong ito? Bakit yan nagpapaniwala niya kay Rafi? Niloloko lang kayo niyan. O ano ending? Hindi ka na nga ni-refer sa pulis. Di-refer ka doon sa kukuhanan mo ng 500. Sabi ni Miss Jeanette, heto, check ka 50K, punta kayo sa due process. Wow, ang tara, di ba? Kung dito kayo lalapit kay Miss Jeanette, dito may mapapala kayo dito, mahina ang 50 mil dito. Kaya kayo lalapit ka kay Miss Jeanette. Meron yung YouTube channel. Paki-subscribe na rin si Miss Jeanette para kung meron kayong complaint, problema. Hindi na kayo sa RTI lalapit kay Miss Jeanette. Mahina 50K dyan. Ay, nakakaloka. Mahina 50K kay Miss Jeanette. Diyan kayo lalapit. Okay. Ay, nako. Sabi ni Luis Ong, lahat naman ng lalapit ng telephone natin sa departamento para ng gobyerno ang bagsak. Correctness, of course. Yun lang. Anyway, sige, maraming salamat. Halos nakadalawang oras na pala tayo. Sobrang ayan, subscribe dan na daw. Ano yung YT ano daw YouTube ni Miss Jeanette? Ayan, pakiclick nyo lang pangalan niya dyan lalabas. Diyan kayo lumapit kay Miss Jeanette. Malaki magbigay ng ayuda yan. Yan ang nyo, paki-subscribe nyo si Miss Jeanette. Kung magbigay ng check-in, mahina 50 mil dyan. Okay. Hoy, paki-subscribe nyo na din, of course, si Lloyd Len at saka si Epic Narrator. Okay? Sabi ni Miss Janet, sabi ko, check, hindi sabi may laman. Basta nagbigay siya ng check, mahina 50 mil dyan. Okay? Mahina 50 mil dyan. Alright? Ito na yung link, ha? Ito yung link, ayan. Nasa comment section na link ni Miss Janet.
Kung meron kayong mga problema, kung gusto niyo mag-complain, dito diyan kayo lumapit, Miss Janet, mahina 50 mil dyan. Anyway, thank you so much sa pagsama nyo na naman sa pagchika natin ngayong gabi dito sa ating live stream. Thank you so much. Miss Janet, maraming salamat. Lloyd Len, thank you so much. Si Epic, wala pero maraming salamat. Siguro busy si Epic narrator. Thank you so much. Okay, Miss Kahel, thank you so much. Corazon Go, maraming salamat. Luis Ong, thank you so much. Miss Kahel. Si Alan Reyes, thank you so much. Casey Ryback, Pipi Abaca, si Sabaw, hello na miss kita sobra. Thank you so much. Si Sir Tatum, si sino pa ba? Si Miss Shemalyn Perez, thank you so much. Superman Mix TV Official, Tekong, Tato, thank you so much. Si Virginia Fernandez, si Alfredo Baclita, maraming salamat. Of course, Sir Oscar T, thank you so much. Alright, si Perfect Defect, Mang Temyong, nandito rin kanina, super thank you so much. Si Sir Joel Gumalin, si Robert J. Travel Adventures, thank you so much. Alright. Si pa ba nandito kanina? Si, yung ba, hindi ko na nabanggit, sorry ha. Si Joboy Reacts, of course, na nag-like na rin. Henry Salvado, thank you so much. Alright. Yung SN, of course, nandito kanina. Thank you so much, Miss SN. Si Teacher Celine, ang ating sexy at magandang masipag na teacher. Teacher Celine, thank you so much. SN, Mark Enzo Maclaren, maraming salamat. Alright. Thank you so much. Thank you sobra. Alright, Tato. Miss Hope pala na dito rin kanina. Thank you so much. Thank you so much. Perfect Defect, Maximus. Si Maximus nandito rin kanina. Sobrang thank you so much. Miss Corazon Go, thank you so much. Sir Dudes, thank you so much, Sir Dudes. Sabaw na miss kita sobra. Thank you so much. Good night, everybody. Mylene, thank you so much. Good night, everybody. Good night. Hanggang sa next stream live na lang ulit natin. Alright, thank you so much. Good night. Mahal ko kayo. Bye. Thank you. Salamat sa ating mga kabata, sa ating mga kayubi, sa ating mga silent viewers. Thank you so much. Mga tulfo natin sa dumadaan, mga ampalaya, maraming salamat sa pagdaan nyo rito. No nonsense, good night, thank you so much. Alright, thank you so much. Alfredo Baculita, bago ito ha. Salamat, Alanize, thank you. Daddy Analyze, sorry, sarado na yung tindahan. Wala nang pwedeng mangutang, pati ang listahan sarado na. Okay, Daddy Analyze. Sorry, Daddy Analyze, good night. Mama, bye. Sarado na yung tindahan natin. Alright, good night. Bye. Alright, thank you. Awit ng katotohanan, boses namin ay pakinggan. Sistema na hindi pantay, timbangan na walang bantay. Hanggang kailan magtitiis ng mga taong mapanglabis, manlulokot mapanlilang. Dalangin ko ay kami lahat ay napahanga sa bigla mong pagdating. Animoy kinto na napulot sa gandi, nagniningning maamon tupad ang kanamin. Lahat na ihambing ngunit Lucifer galawon sa pagiging balimbing. Kinuha mo loob ng tao nang ikaw ay makilala. Gagawa ka ng mabuti para tulong daw sa masa. Niloko mga tao, lahat sila ay pinaasa. Toto'y golim lang ang plano para kaya siyang salongga. Doble kara pagkatao, di kanila nakilala. Rosas kang maituturing sa gandang kaaya-aya. Ngunit pag sa'yo lumapit, kailangan maghanda na. Dahil sa mali na kilos, tinik ang sayo tatarak. Tama na ang panluloko, lahat na ikay bistado. Sa galawan na hunyango, wala ka ng maluloko. Darating din ng parusa, di man ngayon ay sakana. Pero di mo matatakbuhan ang ganti ng karma.